Basahin natin yung question sa number 1. Sabi po dyan, 남자는 왜 여기에 왔습니까? So, bakit daw pumunta dito or nandito yung lalaki? So, bakit kaya nandoon yung lalaki sa lugar kung saan sila nag-uusap? So, pakinggan po nating maigi. So, ipi-play ko na po yung audio. 1번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 이걸 울산에 보내고 싶은데요. 봉투에 이름과 주소를 쓰셨지요? Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 1번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 이걸 울산에 보내고 싶은데요. 봉투에 이름과 주소를 쓰셨지요? So, posible niyo po itong masagutan kung narinig niyo po yung verb na ginamit ng lalaki. Meron siyang gustong gawin. No? So, kung hindi po narinig, hindi naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 이걸 울산에 보내고 싶은데요. Sabi niya, 이걸 this. No? Meron siyang bagay na hawak. Tinutukoy niya. Ulsan is yung lugar po yan sa South Korea, Ulsan, with location particle. Buneda, meaning to send. And then, bushi pundeyo, ibig sabihin po niyan is I want. So, I want to send this to Ulsan. Yun yung ibig niya sabihin. So, andyan po yung sagot na hinahanap natin. So, syempre gusto niyang magpadala ng something sa Ulsan. So, isa lang naman yung may katulad po na verb sa choices. And that's number 3. 편지를 보내려고. Ibig sabihin, 편지, letter. Merong real object particle, 보내다. 보내다 again is to send. Merong ryugu meaning in order to, para sa Tagalog. So bakit pumunta doon yung lalaki? Para mag-send ng letter. So yun po ang tamang sagot. So tuloy pa rin natin. Translate natin yung sinabi ng babae. Sabi, 봉투에 이름과 주소를 쓰셨죠? 봉투. So 봉투, ibig sabihin lang po niyan is plastic, envelope, o kahit anong lagayan pa po yan, 봉투. Merong which is allocation particle. I름 is name. Yung gwa, meaning and. Jusu, address, with object particle. Sushota. So sushota, honorific form lang po yan ng suda, meaning write, naka-past tense. So wrote. Wrote or did you write? Since nagtatanong siya. Merong geo, so yung geo again, tag question po yan. So parang nagko-confirm ka lang. Sa English, para siyang right or di ba sa Tagalog. So ibig sabihin, di ba, sinulat mo na yung address at pangalan mo sa envelope. So yun yung sabi ng babae. So bakit kaya naging mali? Yung number 1. Sabi kasi dyan is para sumulat ng letter. 편지를 쓰려고. So hindi po nagpunta yung lalaki doon para sumulat ng letter. Kaya mali po yan. Number 2, sabi, 상자를 포장하려고. So 상자 meaning box. 포장하다 meaning to pack, to wrap up, magbalot. And ryugu again in order to, para. So pumunta ba doon yung lalaki para magbalot ng box, magpack ng box? Siyempre hindi naman, kaya mali din po yan. Number 4, 상자 무게를 재려고. 상자 again, box. 무게 is weight. Yung timbang. Merong object particle. Jeda is to measure.
Merong Ryugu ulit. So, para sa Tagalog. So, nagpunta ba yung lalaki doon para mag-measure ng timbang ng box? Para sukatin yung timbang ng box? Siyempre, hindi naman. Kaya X po yan. So, again, correct answer is number 3. Dito naman po tayo sa number 2. Sabi po dyan sa question, 왜 남자를 불렀습니까? So, 불렀습니까? Ibig sabihin call. Tumawag. No? So, bakit daw tinawagan o tinawag ng babae yung lalaki? So, yung pakikinggan natin is yung rason ng babae kung bakit niya tinawag o tinawagan yung lalaki. So, makinig pong maigi. 2번. 여자는 왜 남자를 불렀습니까? 마두 씨, 서류를 보냈지요? 네. 등기 우편으로 보냈습니다. Okay, sa isa pa po, makinig. 2번. 여자는 왜 남자를 불렀습니까? 마두 씨, 서류를 보냈지요? 네. 등기 우편으로 보냈습니다. Okay, so meron siyang kinonfirm doon sa lalaki. So ano kaya yun? So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng babae, 마두 씨, 서류를 보냈죠? 마두 씨, 서류를 보냈죠? So 마두 씨, tinawag niya si 마두 씨, yung lalaki. 서류 is documents. Merong object particle, buneta. So buneta, send. Past tense ng to send. And again, merong geo. Yung geo po, tag question. So parang right, di ba, sa Tagalog. So sabi niya, di ba, na-send mo na yung documents, Mr. Madu? So yun yung dahilan kung bakit tinawag ng babae yung lalaki. So ano kayang tawag sa action na yon? Tingnan natin yung number 1. Sabi sa number 1, 서류 작성을 잘못해서. 서류. 서류 again, documents, docs. 작성, ibig sabihin yung pag-fill out, yung pagsulat. No? Fill in or fill out. Merong object particle, 잘못하다. 잘못하다, ibig sabihin po is nagkamali. No? Kamali, nagkaroon ng error or mistake. Meron lang pong heso, because, ibig sabihin. So dahil nagkamali daw sa pag-fill out ng documents. Tama ba yon? So hindi po, wala namang sinabi na nagkamali sa pag-fill out. Kaya mali po yung number 1. Number 2, tingnan natin. 서류 작성을 확인하려고. So again, 서류 is documents, docs. 작성 again is yung pagsulat or fill out. Fill in with object particle. 확인하다, ibig sabihin to check. Merong ryugu, ibig sabihin para. In order to sa English. So para daw i-check yung sulat sa docs, sa documents. May sinabi bang ganon? Wala naman, di ba? Kaya X din po yung number 2. Burahin po muna natin. Number 3, tingnan natin kung tama ba ito. Sabi, 우편물 발송을 잘못해서. So 우편물. So 우편물 ibig sabihin mail. Balsong naman is yung pag-send or pag-forward. Merong object particle, 잘못해서. So 잘못하다 ulit, ibig sabihin error, nagkaroon ng error or mistake. Merong heso, because po ulit yan. So dahil daw mali yung pag-forward or pag-send ng mail. Tama ba yan? So wala naman pong binanggit na gano'n, kaya X din po yung number 3.
So the correct answer is number 4. So paano to naging tama? Sabi kasi, upyonmul, halsongul, hwagin haryogu. So ibig sabihin, upyonmul, male, halsongul, again, pag-send or pag-forward, hwagin hada, to check. Merong ryugu, again, in order to or para. So para daw i-check yung pag-forward ng mail. So that's the correct answer. So chine-check niya kung na-send na yung mail. Di ba? Again, sabi ng babae, di ba na-send mo na yung documents, Mr. Madu? Kaya sumagot si Mr. Madu ng ne 등기 우편으로 보냈습니다. Ibig sabihin, I sent it through registered mail. So, number 4 is the correct answer. Yun yung dahilan ng babae kung bakit niya tinawag yung lalaki. Next, dito naman tayo sa number 3 and 4. Yung instruction, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Sabihin, makinig sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So, pakinggan natin yung tanong sa audio. Piliin natin sa choices kung ano yung tamang sagot doon. So makinig pong 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 우편 요금이 얼마예요? 1. 4,800원이에요. 2. 책과 옷을 넣었어요. 3. 이틀 후에 도착해요. 4. 우체국에서 보냈어요. Okay, sa isa pa, makinig pong maigi. 3번. 우편 요금이 얼마예요? 1. 4,800원이에요. 2. 책과 옷을 넣었어요. 3. 이틀 후에 도착해요. 4. 우체국에서 보냈어요. Okay, so kung narinig nyo yung question word, madali lang po itong sagutan. Sinabi po doon is olma, yeyo. So ano bang isasagot mo pag olma, yeyo yung tanong? So pag olma, yeyo yung tanong, automatic hanapin mo na agad yung may presyo sa sagot. No? So, parang bonus question na lang po ito. So isa lang po yung may presyo po dyan. That's number 1. So ito po kasi ulit yung sinabi. Upyon, yugumi, olmayeyo. So magkano daw yung price ng mail, ng padala. So number 1 lang yung may presyo dyan. Kaya yan lang po yung tamang sagot. Sabi, 4,800원 iyeyo. Sachon is 4,000. Halbek is 800. And then may Korean won. And then iyeyo yung is-am-ar sa kulay. So it is 4,800 Korean won. So bakit kaya mali yung number 2? Sabi kasi dyan, 책과 옷을 넣었어요. So check is book, libro. Wa is end. Ut is damit, clothes. Merong object particle. Nohosoyo ibig sabihin to put in, no? To put, pinasok or inilagay. Naka-past tense. So inilagay niya daw yung libro at damit. So hindi naman po related sa tanong kaya mali po yan. Next, number 3. 이틀 후에 도착해요. So, 이틀 is 2 days.
Itil is 2 days. Merong hue, ibig sabihin after. Dochakheyo is to arrive. So sabi, mag-a-arrive daw after 2 days. It will arrive after 2 days. So hindi naman tinatanong kung kailan mag-a-arrive, kaya X po yan. Number 4, sabi, 우체국에서 보냈어요. So 우체국 is post office. Merong location particle na eso. 보냈어요 meaning naman send. Pinadala. So pinadala niya daw sa post office. I sent it to the post office. So mali din po yan. Di naman tinatanong kung saan niya pinadala. Kaya correct answer is number 1. Yun lang yung may presyo dyan. Dito naman tayo sa number 4. So makinig pong maigi. 4번. 택배를 언제 받을 수 있어요? 1. 내일 받을 수 있어요. 2. 비행기로 보낼 수 있어요. 3. 회사에서 받을 수 있어요. 4. 자야 씨가 보낼 수 있어요. Okay, sa isa pa po, makinig. 4번. 택배를 언제 받을 수 있어요? 1. 내일 받을 수 있어요. 2. 비행기로 보낼 수 있어요. 3. 회사에서 받을 수 있어요. 4. 자야 씨가 보낼 수 있어요. Okay? So ano kaya ang sagot dyan? So may sinabi pong question word. Onje. So pag tanong ay onje, ano ulit yung hahanapin po natin? So of course, dapat ang hahanapin mo is mga time-related na mga nouns. Or di kaya naman yung particle. Pero dito kasi sa sagot, walang time marking particle, pero isa lang po dyan yung time-related na noun. So that's number 1. So yung tanong po ulit is, 택배를 언제 받을 수 있어요? 택배. Ibig sabihin yung delivery, package. Merong object particle. 언제 meaning when, kailan. 받을 수 있어요. So yung verb po natin dyan, 받다 meaning to receive. Merong L, 수 있어요 meaning can. So when can I receive the delivery or package? Yun yung ibig niyang sabihin. Kailan ko marireceive yung package? Correct answer is number 1. Yan lang yung may time-related na noun. Neil. Neil meaning tomorrow. 받을 수 있어요 meaning can receive. So you can receive it tomorrow. Marireceive mo siya bukas. So that's the correct answer. So bakit kaya mali yung number 2, 3, and 4? Tingnan po natin. 비행기로 보낼 수 있어요. 비행기 is plane, airplane. Merong ro, again, through or by, sa pamamagitan ng. 보낼 수 있어요, ibig sabihin, can send. So pwede mong isend sa pamamagitan ng airplane. You can send it through plane. So hindi naman tinanong kung paano niya isi-send. Kaya mali po yan. Number 3, sabi, 회사에서 받을 수 있어요. 회사 meaning company. Merong eso, location marking particle. And then 받을 수 있어요 again can receive. So pwede mong i-receive or you can receive it in the company or
sa workplace mo. So hindi naman tinatanong kung saan, no? Kaya mali po itong number 3. Next, number 4. Sabi, Jaya 씨가 보낼 수 있어요. So si Miss Jaya daw, 보낼 수 있어요. Can send. So pwede daw ipadala ni Miss Jaya. So hindi naman tinatanong kung sino yung pwedeng magpadala. No? Pwedeng mag-send. Kaya X din po yung number 4. Again, pag onjo yung tanong, time-related noun yung hanapin mo. Or kung may time marking particle, mas maganda. Mas marami kang pwedeng gawing clue. Correct answer is number 1. So dito naman po tayo sa number 5. Yung instruction po dyan is 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So tungkol sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So pakinggan natin yung conversation, alamin tungkol saan yung pinag-uusapan nila. So makinig pong maigi. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 이 서류를 부산으로 보내고 싶은데 뭐가 가장 빨라요? 이 길 특급이 가장 빠릅니다. 지금 보내면 내일 도착합니다. Okay, so isa pa po, makinig. 이 서류를 부산으로 보내고 싶은데 뭐가 가장 빨라요? 이 길 특급이 가장 빠릅니다. 지금 보내면 내일 도착합니다. Okay. So tungkol saan kaya yung pinag-usapan nila? So kung hindi po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 이 서류를 부산으로 보내고 싶은데 뭐가 가장 빨라요? 사비 naman ng babae, 이 길 특급이 가장 빠릅니다. 지금 보내면 내일 도착합니다. Tatanong yung lalaki kung ano yung mabilis na way para mag-send nung ipapadala niya. So nag-suggest naman yung babae ng mga possible way ng pagpapadala. So ano kayang tawag doon? So translate natin. So E is this. Ito, no? Ito. Soryu is documents, docs, with object particle. Busan is yung city of Busan, yung train to Busan, lugar sa South Korea. Merong uro, ibig sabihin po dito is to, patungo sa Tagalog. Buneda. Buneda is to send. Merong bushipta, meaning one. And then yung conjunction na unde, meaning yung and, but, or so. So pwede siyang so dito sa sentence po natin. Moga. Moga is what? Ano? Hajang, ibig sabihin most or best. Halayo is fast or quick. So, Tagalogin natin. So yung sabi niya, I want to send these documents to Busan. So, what is the fastest? Ano yung pinaka mabilis? Sa Tagalog, sabi niya, gusto kong isend patungong Busan itong documents. Kaya naman, ano yung pinaka mabilis? Yun yung sabi ng lalaki. Sabi naman ng babae, 이길 특급이 가장 빠릅니다. 지금 보내면 내일 도착합니다.
Igil tukgub. So, igil tukgub, ibig sabihin po nito is next day delivery. So, next day delivery. Merong subject particle. Kajang, ibig sabihin most or pinaka. Arong nida again, past. No? Naka-formal present tense lang. So, ibig niyang sabihin, first sentence, yung next day delivery daw, yung pinaka mabilis. The fastest. No? Next day delivery is the fastest. Yun yung sabi niya. 지금 보내면. So, 지금 is now. 보내다 is send. Merong myon, meaning if. 내일 is tomorrow. 도착합니다, meaning to arrive. So if you send it now, it will arrive tomorrow. Sa Tagalog, kung isi-send mo ngayon, darating na bukas. So yun po yung translation niya. So again, pinag-uusapan nila is yung paraan ng pagpapadala. Alin ba dito yon sa choices? Number 1, sabi, pesong iyong. So pesong, lahat po yan may pesong. Ibig sabihin po niyan is delivery. Iyong, ibig sabihin yung fee, yung bayad. So pinag-uusapan ba nila yung bayad sa delivery? Hindi. Kaya etis po yan. Number 2, Jiangsu. Pesong Jiangsu. So Jiangsu dito is place or location. So pinag-uusapan ba nila yung lugar ng pagpapadalhan? Hindi naman, di ba? Kaya etis din po yan. Number 3, pesong juwe. So pesong juwe, ibig sabihin po niyan is yung condition or status ng pagpapadala. So status ng delivery. So nag-i-inquire ba siya about sa status ng delivery? Hindi naman, di ba? Kaya etis din po yan. So the correct answer is pesong hangbok. Hangbok po kasi ibig sabihin is method, way, sa Tagalog, paraan. So paraan ng pag-deliver. So yun yung pinag-uusapan nung dalawa sa audio. So that's the correct answer. So pag-take note po ng mga vocabulary na nandyan and make sure po na i-memorize. Malaking tulong po yan sa exam. Mas maraming vocabulary, mas mataas yung chance mo pumasa ng exam. So hanggang dyan lang po muna. Continue po natin sa mga susunod na lessons, yung mga susunod na chapters. So kanyong